sa kaning atong statement nga salus populi est suprema lex kanang bitong atong makatunan pag political science nato, it's a Latin maxim that says the welfare of the people is the supreme law. Again, the welfare of the people is the supreme law. Wala na ingon the people is the supreme law. Ang kaayuhan sa mga katawhan maoy pinakataas nga balaod. Wa na ingon diha nga ang mga tao mo'y mas taas sa balaod. That's wrong. Okay, maybe it's a choice of words, but then again, the basis for iyang pag-explain niya is still, for me, with due respect, it's still wrong. I still disagree. Because the Constitution provides that public officers must, number one, obey the law. They should not disregard it for convenience. Even if it will not please the people, but if it is the law, then that should be the law. Jura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Now, second point, there is no need to bend the law. Why? Who bends the law? Who says na dapat humanitarian, dapat social justice? It is not the legislature who does that. Remember, we have three branches of government. The executive, ang mo enforce sa atong balaod, the legislative, katong tighimo sa mga balaod, o atong Supreme Court of the Philippines nga mo interpret sa balaod. Kinsa man ang makaingon nga unconstitutional na injustice na nga klase sa balaod, there's no other branch of government than the Supreme Court diri sa Judiciary Department, dili diri sa mga senador. Kung ganahan sila, tan-aw nila dili maayo ang balaod, dili la usbon. Ilang maghimo sila bagong balaod nga ilang i-repeal katong previous nga balaod. That's what they can do, but they cannot say we have to bend the law because to please the people. No, there is no need to bend the law for the legislature part. Restitution or the return of stolen funds is already recognized in law as part of civil liability. Then the law already provides remedies without disregarding legal processes. What is needed here, with due respect, is enforcement, not bending. So I respectfully disagree to that statement. Again, it is problematic. Unsa may mga possible nga implication ani attorney, no, labi na nga una, no, kaya kung matawag, no, nga inaton ang balaod pinaagi ini nga mga considerations, attorney, no, labi na sa pagpatuman ani kung for example sa kining mga criminal laws or sa civil laws, nga na sa may mga possible nga implikasyon niini kung tugutan nga inaton ang balaod, attorney? Like I said, it's the Supreme Court who can make an interpretation whether that law needs to be banned, kinahanglan ba ta mo enterprise social justice, because kung mo contrary man gud ang kanang gipanghimo diha sa Congress, sa Constitution nato, ang Supreme Court moingon maguna sila gud nga unconstitutional, dili na maayo, kinahanglan aray ta diri sa mga social justice humanitarian considerations. So the humanitarian considerations can guide the interpretation and application of the law. But again, dili na siya pwede bend. Di na siya pwede nimo i-bend, di pwede nimo i-violate. Because once we justify bending the law, delikado na siya sa abuses. Unya, mawagtang ang concept sa rule of law, mahimo na siyang rule of men. Ang ang nasod, wala nag-follow sa rule of men, nag-follow sa rule of law. Mabitaw nagibutan niya maxim, the welfare of the people is the highest consideration of the law. However, it should not be interpreted as a license to disregard legal rules. True application of the maxim lies in upholding the law faithfully because stability, justice, fairness are what ultimately protect the people. Mao ra gyud na ko'y kagingon. So, I hope no klaro na sa to ang mga kabombo kay naabi na mga kani po, no, kay I hope, no, do you agree with me, attorney, no, kay kini pong pagsuway sa pag-inat or pagbawog sa balaod kay possibly matawag po na po nga corruption po, attorney, kay aduna on tatay tarong, no, labi na sa tarong nga pagkuan sa balaod nya. So ayan gyud og bawog po, attorney. So abay kining kuan do you agree ba, attorney? There are plenty of definitions of bending, no? I-explain naman to kung unsay pasabot niya sa bending, but I agree with you.
it can be source of corruption. And then we have lots of laws naman po to enforce anti-corruption laws, such as aning atong Anti-Red Tape Act, Graft and Corrupt Practices. We also have the Ombudsman who takes care of that sa pagtanaw kung naabay mga irregularities diha sa gobyerno. But to answer your question, kung ato nang tugutan mo, sige na tag-bend og law to please the people, ay, delikado na. Sayop na. Okay. Mao gyud ba yan, no? Kasagaran ba gyud na mahitabo na usually kung for example sa pinaka-simple lang yun kanang sa traffic law, kung pananglitan madakpan kay ni kanang ni turn na right or left bisag nga naa dito sa karatula nya imo lang ingnon nga sir nagdali man ko sir kuan na lang po pasayloa lang po ko kay kuan lang po na di na mausab. So mahug po na po no nga ma-defeat ang purpose ni ining mga balaod nga gilatid para lang jud kaayuhan natong tanan, no? So no I hope no nga maklaro po na no kay kuan pod kay apiki pod ta po na ni ana pod. So anyways attorney no kay nya pod tay kining mga reaction pod ni ana no kay matoy pa ni Pascual Abordo, bending law is like waive your right to a compromise agreement with your ex-wife, complains her husband, but when asked by police she execute affidavit of desistance. So murag yung imuha na lang yung gi-waive imuhang katungod sa kompromiso no adto sa imuhang kining matawag nga ex-wife, no? So mo na no ang kini pong mga ato ang hisgutan or kining mga panahom sa tuang mga kuan pod ato ang mga viewers nya kini po lain po natong kabombo si Joel Kilaton no about nis katong una po nato nga hisgutanan ganiha attorney kung katubang mga nanunog sa building pwede ba makasuhan og arson no I'm sure no nga makasuhan gyud to sila arson. So kanina lang attorney no kay kini bang nanunog sa building o kung mapamatud-an posible ba ni sila makasuhan og arson attorney? Depende na sa criminal intent. Dili ra man na tanan pagsunog arson. Pwede man kung magsunog ka murder po, depende kung nakituyo. Example, kung imong gisunog kay gusto nimong patyon ang mga nasa sulod, dili na siya arson, murder na by use of fire. Pero kung tuyo nimo pagsunog lang sa property, arson. Kung ang imuhang tuyo pagkuan lang, pagsunog o kanang mga rubbish fire lang, lain na po na siyang implication. So dili tanan klase sa pagsunog arson na dayon, tanawon na siya ang criminal intent. Okay, so mauna no ato ang mga kuan pod no sa gikan sa pangutanan ni ato ang kabumbong nga si Joel Kilaton. So anyway attorney no naman tay kining mga pangutana sa to ang mga hisgutanan nato. Any closing message lang attorney para sa to ang mga kabumbo karon? Okay, balik ta sa rule of law mga kaigsuonan. The rule of law is not just a technical requirement, ladies and gentlemen. It is the shield sa gangni nga nagprotektar sa ato ang kagawasan o ato ang dignidad bilang mga lumulupyo o mga citizens diri sa Pilipinas. All right no. So Attorney Abelardo Kilaton Jr., attorney daghang kayong salamat sa imong pakig-uban diri sa to ang mga kabumbo nato. No, live ta karon sa to ang Facebook ug sa YouTube ug sa to ang tulumanon karon nga Duralex Sedlex. Attorney Abelardo Kilaton Jr., daghang kayong salamat attorney nya mayong hapon diha kanimo. Daghang salamat mayong hapon Bumbo Rex.